Ang haligi ng tahanan ang siyang dapat nagkokontrol kung ilan nga ba dapat ang anak sa loob ng isang tahanan. Pero tila may mga lalaking di mapigil ang panggigigil. Ang panggigigil na ito, nakikinabang ang gaya ni Ansing. So dito tayo ngayon sa isa sa mga housing project dito sa Tondo. At dito sa fourth floor na ito, yung mga pamilya ay 5 hanggang 8. Matanong ko lang, no? Bakit ang daming mga bata dito? At sa ito, yung po yung pagkakasundan po ng mag-asawa, hindi po natin naiwasan yung sexual. So, di po natin masabi yung biyaya galing sa Panginoon, ano? Para maintindihan kung bakit ganito sila karami rito, minabuti naming imbitahan ang ilang mga tatay rito para sa isang usapang barako. So, halimbawa, nung umabot na kayo sa 3 na anak, hindi nyo ba naisipan na mag-usap muna na love, sweetheart, honey, ano muna, break muna tayo sa anak, pagawa ng bata? Pag-usapan. At anong nangyari? Nagkaroon ka ng pang-4, pang-5. Napupulang po eh. Ano no? Pagkanginaw, sigurado na yun. Ah, Basta taglamig, sigurado na yun. basta tagdamig, sigurado na. Ganun ba yan, kuya? Sabi na nga lang sa atin. Gustuin man daw nila mag-family planning, pero mahirap. Hindi kasi nakapag-aral ang marami sa mga mag-asawa dito. Kaya mintis daw kung magbilang sa kalendaryo. Ang iba naman, huli na nang maisip ang ibang alternatibong paraan ng family planning. Ayon kay Dr. Margarita Go-Cinco Holmes, ang nagsulat ng Lalaking Barako, kaisipan na raw ito ng mga Pinoy. Ayon sa kultura natin, ang lalaki daw ang mas malibog. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging mulat sa isyu ng tamang pagtitimpi ay isang kaalaman na panghabang buhay na ginhawa sa pamilya. Sa kaunting halaga daw, nagugulin natin sa pagpili ng tamang family planning ay kaginhawaan para sa ating mga anak. Si Mang Boyong, na 18 dapat ang anak, nang hihinayang na noong kanyang kabataan walang ganitong mga pagpipilian. Kung umaabot na sa 3, 4, napag-usapan niyo ba yung, teka, pahinga muna tayo bago yung susunod? Naku, hindi uso yun. Ang kita ni Mang Boyong, kung kukwentahin, kasya lang sa 10 bibig na papakainin. Madalas anak, hindi kami nag-uulam ng baboy. Kasi pag nag-ulam ka ng baboy, walang matitira sa 5 kilong sasaing mo sa tanghalian. Kailangan ang ulamin yung paksi para matipid sa kanin. Kasi iba ayaw nang kumain. Kaya ang sandabakbak niyang anak, pinipigilan niyang gumaya sa kanya. Sila ho, tinuturo ako. Dahil nahihirapan na rin ho ako. Natakot na ho sa kanila, sa mga ako naman eh. Eh bakit mag-aanak ka ng marami kung masitira lang ang buhay? Kaya kami, mga anak ko wala ho. Awa ng Diyos, hindi nasundan. Yung mga apo naman ho nanganganak ngayon. Sinasabi ko lang naman sa kanila, huwag niyong gayahin yung kapalaran ko kasi halos lahat sila, 12, walang nakapagtapos. Lahat nakapag-asawa, napakahirap. Yung nakita niyo sa akin, kumari huwag niyong gayahin. Dahil mahirap ang maraming anak. Kung hindi niyo rin lang kayang pagtapusin ang anak mo, huwag na.